Kapag inaantok, mababa ang enerhiya at matamlay ang isang tao, kadalasan bumabaling na lang sa pag-inom ng kape at karaniwang gatas upang pasiglahin ang sistema. Ngunit ang mga inuming may mataas na content ng caffeine, kung masosobrahan ng pagkonsumo ay may maaaring side effect tulad ng pagkabalisa, hirap sa pagtulog, panginginig ng katawan at iba pa. Kaya naman, sa video na ito, ating alamin ang mga tips para sa natural na pagpapalakas ng enerhiya na maaaring alternatibo sa kape at karaniwang gatas. Subukan ng mga herbal teas tulad ng green tea o matcha at ginger tea na naglalaman ng antioxidant and natural and less caffeine content. Nakakapagbigay ito ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa paggawa sa buong araw at makakaiwas ka pa sa mga masamang epekto ng sobrang caffeine gaya ng pagkabalisa at iba pa. Lumipat sa pag-inom ng mga plant-based milk gaya ng almond milk, coconut milk, rice milk at soy milk. Ang mga ganitong uri at alternatibong gatas ay mayaman sa bitamina at nutrisyon na nakakatulong upang panatilihin ang kasiglahan sa katawan. Bukod dito, mas mainam pa ito sa digestive system kaysa sa dairy milk. Lagyan ng superfoods ang inumin tulad ng chia seeds, spirulina o maca powder sa anumang alternatibong gatas at kape na iniinom mo. Ang ganitong pagkain ay mataas sa nutritional density, mataas din ito sa minerals, vitamins at antioxidant na kailangan ng ating katawan upang mapalakas ang ating mga buto at suportahan ang napapanatiling enerhiya sa ating katawan. Kumain ng masusustansyang almusal tulad ng itlog, yogurt, or nuts na mayaman sa protein at pwede mong ipares sa anumang alternatibong warm drink na iyong iinumin. Pwede ka ring mag-blend ng mga prutas gaya ng mansanas, saging, papaya, mangga at iba pa dahil mas natural ang mga sugar nito. At madaming benepisyo pa ang makukuha mo dahil ito ay may antioxidant. Makakatulong sa hydration at mataas din sa fiber at madami pang iba. Iwasan din ang sobrang pagkonsumo ng inuming mataas sa caffeine dahil pwede itong magdulot ng anxiety, dehydration, headache at iba pa. Panatilihing balanse ang pag-inom nito. Palaging uminom ng tubig dahil importante na tayo ay hydrated upang maiwasan ang pananakit ng ulo, pagbaba ng blood pressure at constipation. Kaya naman kapag pinagsama-sama mong gawin ang mga tips na ito, makakatulong ito na panatilihin ang kasiglahan ng katawan at magiging malusog pa ang iyong pangangatawan para sa buong araw na paggalaw. Ayan, attorney. SB Tips, Natural Energy Booster. Yes, Miss Annie, ang ganda naman ng ating palabas na yan. Nagta-take down ako ng notes kanina, Miss Annie, lalo na yung tungkol sa pagkain, di ba? So, banana, very important pala yung banana na yan. At least, Miss Annie, hindi siya gaanong kamahalan kagaya ng mga ibang mga prutas. At binigyan tayo ng tip na pwede natin siyang gawing shake. Yes. Diba? Para mas masarap ang lasa. Tapos yung matcha, Miss Annie, paborito ko rin yan. Green tea, paborito ko rin yan. So, salamat ha. Ang galing-galing ng tips na yan. Ikaw naman, Miss Annie, ano yung mga nagustuhan mo? Ako yung ginger, attorney. Gusto ko to. Paborito ko to talaga. And then, tama, sinabi mo, yung matcha, gusto ko rin yun. Green tea. Instead of isang kape lang talaga ako, attorney, that in the morning. Hanggat maaari. Ayoko magkape ng katanghalian kasi maapektuhan yung tulog ko. Kaya kailangan talaga. Correct. Umaga lang. Ayan, banggit naman kanina sa SB Tips yun. Thank you so much, ha? Okay, ikaw, attorney. Ako, Miss Annie, hindi talaga ako nagkakape forever and ever. Really? Kasi, nung bata kasi kami, yun ang sinasabi sa amin nung magulang namin lalo na si Mami.
Meron pa siyang panakot, hindi kayo tatangkad pagka umiinom kayo ng kape. Pero Miss Annie, hindi naman talaga kami tumangkad. Pero, yun nga, baka ma-over. Ako kasi naturally active na ako. Pag pinagkape mo ko, talagang hindi na ako makakatulog. So, oo. Pero siguro Miss Annie, no, additional lang dun sa tips, no. Kasi yung more of yung mga pagkain, yung na-mention sa atin, very important din siguro, Miss Annie, yung nag-exercise, di ba? Energy booster talaga yun eh. Oo. Pagkatapos, Miss Annie, dun sa mga maagang nagigising, maybe in the afternoon, you take naps kahit very short lang. Mag-nap ka sa akin, Miss Annie, nakakatulong talaga yan. Yes. Bago ako mag-serbisyong bayanihan, so after, nag-work ako morning, tanghali, tapos uuwi ako sandali, magnanap ako, and then I come back here, tapos nag-show tayo, medyo mataas na naman yung energy ko. Pero kung dire-diretso ko yan, Miss Annie, baka wala ka nang kausap. Ikaw na lang mag-isa ang nag-host. Kaya napaka-importante sa akin ng naps, Miss Annie. That's very good. Ikaw, anong secret mo? Yung hindi pagkain, Actually, yung hindi pagkain. Okay, tama yung sinabi mo kasi na-observe ko rin yan sa nanay ko, mga magulang ko. Yeah. Hindi sila nawawalan ng nap. Probinsya yun, Attorney Dot. Yes. Hindi sila nawawala ng nap on a daily basis. Importante sa kanila yan. So, tama. I think that's the reason why kung bakit tumagal ng 90 plus, yung isa naman ay 80 plus, mga ganyan. Yung father ko, 80 plus, yung nanay ko. Mga ganyan. Nakatulong din siguro po yan. So, yun ang isang tinitingnan natin dito. At dapat talaga, Attorney, natural energy booster ang gamitin natin para walang epekto doon sa ating katawan, Attorney Dot. Correct. Alam mo, ako, Miss Annie, ewan ko kung ano ang breakfast mo. Ang breakfast ko usually, eggs. Na-mention din kanina di ba? Protein. Correct. Protein pala is very important para magkaroon ka ng energy. How many eggs? Ano pa ba mga protein? Mo? Ako isa lang. Isa lang naman, Miss Annie. Pero araw-araw yan. Ayan. Araw-araw. Hanggat maaari, tapos, of course, Miss Annie. Yes. Kayo, Attorney. Okay. Doon tayo nagkaiba tayo doon, Miss Annie. Actually, as much as possible, iniiwasan ko yung kanin. Nagbe-bread ako. Pero may mga pagkain, Miss Annie, kapag adobo na, pwede ba namang hindi ka magkanin sa adobo, hindi ba? O kaya, kare-kare, pwede ka ba namang hindi magkanin kapag kare-kare yung pagkain mo, hindi ba? Medyo mahirap. Tapos diba? Isda. I think yung isda rin, di ba? Yung fish, very important. Yung asawa ko, tsaka yung anak ko, minsan sinasabi nila sa akin, masyado you are parang depriving yourself of protein. Kasi nga, Miss Annie, hindi ako masyadong nagkakarne. Maingat ako when it comes to karne at saka pork. Pork and beef, pork and beef, iniiwasan ko yan. More of gulay ako. And I think, yes. Attorney, matanong kita, ito ba practice mo na yan ever since? Oo. Yung hindi ka nagugulay. Hindi naman ever since. Hindi ever since. Parang, ito na, siguro matagal na. Oo, anong taon? Siguro mga 30 plus. Inumpisahan ko na yan. Attorney Dot, kaya, again. Minsan, yes. Gagawin kong example na naman ng mother ko. Pag kumain ng karne, nabibihira naman talaga, kakapiranggot sila kumain ng ano. Kakapiranggot. Hindi rin sila palakain ng karne. Kahit anong uri ng karne, mga kasambahay. Ang ganda naman ng binabalita ni Attorney Dot. Ayan, hindi pala. Miss Annie, pareho. Opo. Yung mami mo, tsaka mami ko, pareho. My mom is 102 years old. Good afternoon po sa inyo. Isda lang yan. Isda lang. Hindi talaga nagkakarne. Very seldom magkarne. Okay? Kaya naman, 102 na siya, Attorney Dot. Narinig po ninyo, ha? Ayan, good afternoon narinig po ninyo yung mga tip namin. If you liked or learned from this video, please click subscribe.